Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang programang Pasugo. Sa pagkakataon pong ito ay makakasama natin sa gagawin po nating pagtalakay ang kapatid na Dindo Evangelista. Kapatid na Dindo, kumusta po kayo? Mabuti naman kapatid na Ron, salamat sa iyong pangungumusta. At kumustahin din natin yung ating mga televiewers na nanonood sa kanilang mga tahanan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At pinakahangad po namin na sana kayo ay namamalagi sa mabuting kalagayan. At mga kaibigan, isa na naman pong napaka-interesting na topic itong inihanda po namin para po sa inyo sapagkat ituturo po sa atin ng Biblia kung alin po ang magbibigay sa atin ng karangalan, lalo na po sa panig po ng mga kabataan. Kaya nga po nananawagan kami, lalo na sa mga kabataang nanonood ngayon, mga kabataan, mga binata at mga dalaga, naway subaybayan at pakinggan ninyong mabuti ang aming pagtalakay ngayon. Kapatid na Dindo at mga kaibigan, tiyak po na sasang-ayon kayo na talagang napakasarap sa pakiramdam kapag tayo ay tumatanggap ng karangalan, di po ba? Yung pinupuri tayo, hinahangaan, tinutularan at nagiging modelo pa sa kanila. Oo, totoo yan. Halimbawa na lang mga kaibigan, halimbawa yung sa school, di ba? Lalo na ngayon, nagsisimula ang pag-aaral ng mga kabataan. Walang ibang pinapangarap ang mga kabataan kundi ang makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral at yun ay malaking karangalan para sa kanila, di ba kapatid na Ron? At hindi lamang para sa kanila, kundi lalo na para sa atin na kanilang mga magulang, di ba? Lalo pa nga, kapatid na Ron, yung mga anak na nagsipagtapos, halimbawa, nagtapos sila na mayroon silang honors o kaya ay may tinanggap na mga karangalan sa eskwela, totoong nakapagbibigay ng kasiyahan yun, di ba mga kaibigan, sa ating mga magulang nila. Kaya yun ay karangalan hindi lamang sa ating mga anak, kundi sa atin na rin na kanilang mga magulang. Subalit ang nakalulungkot po, kapatid na Dindo at mga kaibigan, lubhang nakatatawag po ng pansin na dumarami ang mga nasa kabataang gulang pa lamang na sa halip po na makapagtapos ng pag-aaral ay napapabayaan nila ito at nasisira po ng tuluyan yung kanilang buhay. At ang isa nga po sa napapanahon at nagiging karaniwang dahilan ay yun pong tinatawag na teenage pregnancy. At alam po ba ninyo na ayon po sa Commission on Population, halos 40 hanggang 50 na mga kabataang Pilipino na ang edad ay 10 hanggang 14 na taong gulang ang nanganganak. Hindi po taon-taon, kapatid na Dindo, kundi kada isang linggo. At ayon po sa head ng Commission on Population and Development, ipinag-aalala po nila doon sa kanilang ahensya na ito po ay nangyayari sa panahon na inimplement pa naman nila ang responsible parenthood and reproductive health. Kaya nga mga kaibigan, talaga pong nakakaalarma yung ukol sa teenage pregnancy. At ang totoo po niyan hindi naman po masasabi nating teenager pa yung edad 10, 11 at saka 12. Di ba? Talagang musmus pa sila. Pero dumarating na sila sa ganung kalagayan. At ang nakalulungkot pa dyan mga kaibigan, napakaraming mga challenges, bunga ng masamang epekto na kinakaharap ng mga teenage parents. Halimbawa, pakibasa mo kapatid na Ron, ano-ano ba yung mga masasamang epekto sa mga kabataan pagka sila ay sumapit sa maagang pagiging magulang? Tulad po ng idudulot nitong physical, mental, emotional at psychological effect sa mga kaanak, magulang at mismong sa teenage parents. Dahil nga sa hindi po handang katawan at kakulangan nila sa kaalaman sa pagiging ina, malaki po ang posibilidad na magkakaroon ng premature birth at iba pang komplikasyong pisikal at mental. Gayun din po ang iba't ibang sakit sa katawan na maaari pong makuha sa maagang pagbubuntis, katulad po ng chronic respiratory diseases, body impairments, at maging ang STD o yung tinatawag po na sexually transmitted disease. Nagdudulot din po ng pagkasira ng kinabukasan dahil malamang na magbubunga po ito ng sapilitang pagtigil ng kabataan sa kanya pong pag-aaral. At dahil po sa hindi naman nakaplano ang pagbubuntis, ang iba po ay napipilitang ipalaglag na lang yung bata o yung tinatawag po na abortion na ito po ay kasalanan. At nais nating ipaunawa sa ating mga televiewers, kapatid na Ron, na hindi lamang yung kababaihan ang may challenges na kinakaharap sa kanilang buhay, kundi maging yung kalalakihan. Kasi nga, magiging ama na sila. Di ba? Kahit nasa kamusmusang gulang pa lang, nagkaroon na ng anak. Ang totoo may hirapan talaga yung mga yan sila. Kasi nga, hindi naman sanay maghanap buhay pa yung mga yan. Ano bang alam nila tungkol doon? Kaya karaniwan yan, aasa sa kanilang mga magulang. Di ba?
Kaya talagang napakahirap. Opo. Hindi lang sa panig ng mga kababaihan, kundi maging sa mga kalalakihan. Opo. Kaya mga kabataan na nanonood ngayon, sinasamantala namin ng kapatid na Ron, ang pagkakataong ito na manawagan sa inyo. Yung mga narinig natin kanina, yan ba ang gusto ninyong maging buhay ninyo? Na kapag ka nahulog kayo sa ganyang kalagayan ay apektado ang kalusugan ninyo, hindi lang yan, kundi yung relasyon ninyo sa inyong pamilya, yung inyong pag-aaral, at maging ang inyong mga pangarap. Ang idudulot sa inyo niyan ay kahihiyan at hindi po karangalan. Kaya mahalagang malaman po ng mga kabataan, kapatid na Dindo, ano po ba ang itinuturo po ng banal na kasulatan na dapat nilang gawin upang sila po ay magkaroon ng magandang kinabukasan at kapalaran? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang sagot sa atin ng Biblia. Nakasulat po dito sa Kawikaan sa 4, sa 7 hanggang 8. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano ka mahal. Kaalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y isinakbat. Mga kaibigan, lalo na sa mga kabataan, ito ang itinuturo ng Biblia na dapat ninyong maging prioridad upang kayo ay magtamo ng karangalan sa buhay na ito. Ang sabi, unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito anya ay pilitin mong mata mo kahit gaano ka mahal. Kaya nga mga kabataan na sumusubaybay sa amin ngayon, lalo na ngayon, kapatid na ron, nagsisimula na silang mag-aral. Opo. Pagbutihin ninyo yung inyong pag-aaral. Kahit yan ay yung tinatawag na blended learning, naka-online kayo, mag-focus kayo sa pag-aaral, seryosohin ninyo yun. Kaya nagpapaalaala kaming muli sa inyo, mga kabataan, huwag sana kayong magagalit sa inyong mga magulang. Kung sa panahon ng inyong pag-aaral ay binabawalan kayo na makipagtipan kasi iniingatan lang kayo ng inyong mga magulang. Kung nag-i-internet naman po, halimbawa ay nagre-research. Oo, kailangan po, yan di opo. ba? Yung may kinalaman po sa pag-aaral, ang asikasuhin. Oo. Hindi po yung kung kani-kanino nakikipag-kuntahan, nakikipag-message sa social media. Oo, kasi nga ngayon online, di ba? Baka mamaya kung hindi nakatingin sa kanya yung teacher niya, di ba? Baka kung saan na nakatingin, kung ano-ano na yung mga nire-research, may iba pa siyang ginagamit na gadget para Opo. doon. Dapat nga nakafocus sa pag-aaral Kasi Opo. nga, yung ibubunga nun sa kanya, karangalan Di pagka hindi natuto yan, paano Opo. magkakaroon ng karangalan Opo. yan, di ba? May kaugnay din po yan kung text naman o kaya ay sa pamamagitan po ng cellphone. Hindi yung kung kani-kanino nakikipag-text, nakikipag-video call, kung sino-sino po yung kanyang kausap. Ang akala po nung magulang ay nag-aaral ng mabuti o kaya ay gumagawa po ng kanyang asignatura o sabi nga natin kanina, nagre-research, yung pala, nakikipagrelasyon at ang masama pa po, kapatid na Dindo, sa maraming karanasan po ng iba, hindi niya pa nakitang personal yung kanyang katipan. Naging katipan niya lang online. Pero inuulit natin, kapatid na Ron, sa ating mga televiewers, matanong kita, kapatid na Ron, masama bang makipagtipan ang mga kabataan? Hindi po, lalo kung nasa tamang edad naman na po sila. Yun ang ating ibig sabihin dito. Kasi ang tinatalakay kasi natin, yung teenage pregnancy. Kumbaga, teenager pa lamang siya, wala pa sa panahon, yun nga, nagiging kabataang magulang na kung saan, yun ay sisira sa kanilang pangarap sa buhay na magkaroon ng magandang kinabukasan. Opo. Di ba? Kaya, yun nga, sa halip na magkaroon ng karangalan, kasawian ang sasapitan. Opo. Kaya mga magulang na kagaya namin ng kapatid na Ron, napakapanganib po kung hindi natin masusubaybayang mabuti ang ating mga anak, lalo na sa kanilang ginagawang pag-aaral ngayon. Kaya pananagutan natin na sila ay i-monitor. At mga anak, nananawagan kaming muli, huwag kayong magagalit. Inuulit namin, huwag kayong magagalit sa inyong mga magulang sapagkat ito'y para rin sa inyong ikabubuti. Tama po yung kapatid na Dindo. Dumako naman po tayo sa isang kabataan na tumutuklas ng karunungan o nag-aaral. Ano po ang dapat na maging katangian po nila? Pakinggan nyo, mga kaibigan, ang patuloy na pagtuturo pa rin sa atin ng Biblia. Dito pa rin sa Kawikaan, sa 22, at ang talata po ay 29. Ganito ang nakasulat. Nakikita mo ba ang taong masipag sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Napansin niyo ba mga kabataan? Na upang magtagumpay sa pagtuklas ng kaalaman o sa pag-aaral,
napakahalagang isangkap yung tinatawag, kapatid na Ron, na kasipagan. Kaya nga yung magtataglay ng maraming kaalaman at magtatagumpay sa pag-aaral, Opo. sila yung masipag sa pag-aaral, hindi yung tamad sa pag-aaral. At ang sabi ng Biblia, narinig ninyo, yaunaan niya yung tatayo sa harapan ng mga hari. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang pakitunguhan o makitungo sa kahit na kung sinong tao o kahit na sino mang makapangyarihang tao. Kung kasipagan naman po ang pag-uusapan, kapatid na Dindo, gaanong kasipagan po ang dapat na magawa ng mga kabataan? Ganito pa rin ang pagtuturo sa atin ng Biblia, mga kaibigan. Dito naman po sa Ecclesiastes, sa 9, ang talata po ay 10, ganito po ang atin pong mababasa. Pakinggan po ninyo. Ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong makakaya, pagkat sa siyol na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Mga kabataan, sana ay napansin ninyo itong ipinayo sa atin ng Biblia. Dapat ninyo anyang ibuhos o gawin ang inyong buong makakaya, lalo na sa pag-aaral. Sabi nga sa English, kapatid na Ron, give your best shot. Diba? Kaya ang isang kabataan dapat nakafocus. Ang kanyang lakas, panahon, at effort sa ginagawa niyang pag-aaral. Nakafocus, kapatid na Dindo, mga kaibigan, hindi po sa pakikipagtipan, hindi po sa pakikipag-date, at lalong hindi po nakafocus sa kalayawan, kundi ibinubuhos po niya ang lahat ng kanyang magagawa para paghandaan ang kanya pong kinabukasan. Napatunayan na yan sa maraming pangyayari, kapatid na Ron. Halimbawa, baka yung iba sa nanonood sa atin ngayon, ganyan, di ba? Na kaya sila nagtagumpay sa buhay dahil nga sa nagsipag sa pag-aaral. Kaya ayun, nagkaroon ng maraming kaalaman na nagamit nila sa kanilang pagsisikap sa buhay. Diba? Lalo na po yung mga tao na laki po sa hirap, na ang kinalakhan ay yung kahirapan. Pagka tinanong po natin sila kung anong naging susi kaya sila nagtagumpay, ang karaniwang sagot po nila ay yung kanilang kasipagan at yung kanilang pagiging matyaga. Kapatid na Dindo, kailan po ba dapat simulan ng mga kabataan yung pagsisipag sa pag-aaral o pagtuklas ng karunungan? Pakinggan po ninyo muli ang pagtuturo sa atin ng Biblia dito po sa Panaghoy, sa 3, ang talata po ay 27. Mas mabuti para sa isang tao ang magpasan ng pamatok habang siya ay bata pa. Mga kaibigan, ang pamatok po na narinig ninyo ay sumasagisag sa pananagutan o tungkulin. Kailan po natin dapat turuan o sanayin ng ating mga anak na magpasan ng, ang sabi ay pamatok, yun nga yung pananagutan. Narinig po ninyo, ang sabi po ng Biblia, habang sila anya ay bata pa. Kapag ka ang isang tao, mga kaibigan, ay maagang humawak ng pananagutan o gampanin, maaga niyang mauunawaan ang mga dapat muna niyang gawin o gampanan. Masasanay ang ating mga anak na maging responsable sa buhay. Kaya mga magulang na kagaya namin ng kapatid na Ron, inuulit po namin yung sinabi sa atin ng Biblia, napakahalaga na ito ang magawa po natin sa ating mga anak. Maaga pa lang, bata pa lang sila, maturuan na po natin sila ng responsibilidad sa paraang sila ay turuan natin ng kanilang mga pananagutan. Kaya kapatid na Dindo, tama po yung ginagawa ng maraming mga magulang na bata pa lang po yung kanilang mga anak, tinuturuan na at sinasanay sa gawaing bahay. Tama yun, Para hanggang sa paglaki po ng mga anak, matutuhan po nila yung mga bagay. Yung mga gawain sa bahay na kaya nila. Yung bang simpleng pagliligpit ng kanilang hinigaan, di ba? Kayang-kaya na nila yun, di ba? Yung kagaya ngayon, nag-aaral na sila, baka kung saan-saan lang nila inilalagay yung kanilang mga notebooks, di ba? Yung mga libro nila at iba't iba pa, turuan natin sila maging masinop at maayos sa kanilang working place. Matataglay nila yun hanggang sa kanilang pagtanda. Bukod nga po sa itinuturo sa kanilang mga gawaing bahay, tama rin po yung ginagawa ng maraming mga magulang na sinasanay yung kanilang mga anak na bigyan ng halaga yung pag-aaral o yung pagtuklas ng karunungan. Paano ba nagagawa ng isang magulang yun? Tinuturoan po niyang mag-review yung kanyang anak. Yung suporta. Yung suporta ng magulang na ando sa anak. Hindi yung bahala ka na dyan, binili na kita ng kailangan mo, nandyan na yung gadget mo na kailangan mo.
bahala ka na. Hindi, naandun yung pagsubaybay. Opo. Oh, lalo na ngayon nga, 'di ba? Sila lang, naka-online sila. Baka mamaya iiwan na lang ng magulang doon sa kwarto nila, Opo. 'di ba? Hindi naman nag-aaral. Baka naman tinutulugan yung pagtuturo ng teacher. Dapat nandoon nakasubaybay Opo. yung mga magulang. Opo. Sa ganung paraan, talagang masasanay yung kanilang mga anak bilang isang responsableng mag-aaral, Opo. 'di ba? Tama po. Kaya sa murang edad pa lamang po ay responsable na sila. Paglaki nila, magtatagumpay sila sa pagsikhay ng karunungan at tatamuhin po nila ang pinapangarap nilang karangalan. Ayan. Subalit higit po sa lahat, kapatid na Dindo, ano po, alin pong karunungan o kaalaman ang dapat pong matutuhan ng lahat, lalo na po ng mga magulang, upang ito po ay maituro po nila sa kanila pong mga anak. May binabanggit dyan si Apostol Pablo. Nakasulat dito sa ikalawang Timoteo, sa 3, sa 14 hanggang 17, ganito po ang ating mababasa na kasagutan doon po sa tanong ng kapatid na ron. Pakinggan po ninyo. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutuhan mo at pinaninindigan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, ay alam mo na ang mga banal na kasulatan ang nagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway at pagsasanay sa katwiran upang ang lingkod ng Diyos ay lubusang mahanda sa mabubuting gawa. Mga kaibigan, ito po ang pinakamahalagang karunungan na dapat matutunan ng lahat. Ang karunungang mula po sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Dahil ang sabi nga po sa ating binase, ang mga banal na kasulatan o Biblia ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, at pagsasanay sa katwiran upang ang lingkod-anya ng Panginoon Diyos ay lubusang mahanda sa mabubuting gawa. At hindi lamang po yan, mga kaibigan, kundi ang mga salita po ng Diyos ay nagtuturo ng karunungan tungo po sa ating kaligtasan. Kaya nga mga kabataan, kung nagpapagal kayo sa inyong pag-aaral para magkaroon ng magandang kinabukasan sa buhay na ito, lalo ninyong dapat pagpagalan ang pagsunod sa mga salita o utos ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ito ang magtuturo sa atin upang kamtin natin ang buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, pagdating ng araw ng paghukom. Kaya nga po, mga kaibigan, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, wala pong sawa at walang kapaguran na nagtuturo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos sa amin po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula pa lang sa mga musmus na kabataan, mga nasa teenage year o mga binata't dalaga, di ba? At kahit sa panig naming mga may asawa na o mga magulang o kaya may sarili ng pamilya, no? Ano pat kami pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kaming lahat, palagi nilang sinusubaybayan at tinuturo ang mabuti upang huwag kaming mapahama, kundi magtamo ng pagpapala at karangalan. Dito pa lamang po sa buhay na ito. At higit nga po sa lahat ay magtamo ng kaligtasan sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Mga mahal po naming taga-subaybay, sa kapalaran pong ito, nais po namin na kayo ay makasama. Lahat po tayo makaunawa ng mga kalooban ng Diyos na dapat po nating masunod upang siya'y ating mapaglingkuran. Na ito naman po ang inaasahan niya na magawa ng bawat isa po sa atin. Muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo.